Tayo po'y manalangin muna para sa ating panimula. Father, we thank you. We bless your name. Pinupuri ka namin. Itinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Hayaan niya po, Panginoon, na maluwalhati ka namin sa oras na ito. Ang inyong mensahero, magamit lamang po na daluyan ng inyong mga salita. At nawa, Panginoon, sa pakikinig namin, magdulot po ito ng iba yung mas malapit sa presensya po ninyo. Hayaan po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu that we can move us, Lord. Kayo ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan. Kayo ang Diyos na pwede naming paglagakan na lahat ng mga bitbitin at dalahin namin. And salamat dahil kayo talaga ang kasapatan sa mga buhay namin. Whatever we had o anumang meron kami, naniniwala kami, you can multiply all these things. Maraming salamat. Ito po yung samot dalangin namin. Punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Ito po yung title ng ating pag-aaralan. God can make much of what we offer. Ang teksto po ay kinuha ko sa John chapter 6 verses 1 to 14. So medyo mahaba po siya kaya hinati ko po sa part 1 and part 2. Yung part 2 sa second service na kasi mahaba po. Pero ang isang maganda rito, sabi sa Tagalog, malaki ang magagawa ng Diyos sa mga ini-offer natin o yung iniaalok natin o inihahatid natin sa paanan ni Kristo Jesus. We will talk about the very famous passage in the New Testament, yung feeding of 5,000 men. Siguro familiar tayong lahat dito, yung pinakain ni Panginoong Kristo na 5,000 men. Excluded pa rito yung mga bata at saka yung mga nanay, yung mga babae. Because that time, hindi naman talaga masyadong importante ang mga kababaihan ng araw kasi yung mga bata, ganun din. Hindi sila very important, ika nga. Pero pag tinignan natin, bakit sa Bible, sa New Testament especially, laging highlighted ang mga lalaki? So yan yung mga kadahilanan kung bakit ang Panginoong Kristo sa mga miracles niya talaga, yung mga disciples niya, nagugulimehanan silang lahat. At dito, yung feeding of 5,000 men, it was written in the 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Kinuha ko sa John, medyo maganda yung pagkakalahad ni John. So I'll start with John chapter 6, verses 1. At ito ang sinasabi. After this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. Verse 2, a huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous signs as he healed the sick. So, pruwebang-pruweba rito, yung mga tao, sunod ng sunod kay Panginoong Kristo. Why? Because ang dami nilang nakita na miracle na ginawa ni Panginoong Kristo. At dito sa verse na ito, pag tinignan nyo rito, a huge crowd keep following Jesus Christ. Tingnan nyo ng araw. Di ba? Kung papansinin nyo, nung araw naman, wala naman talagang Facebook pa nung araw. Wala mga TikTok, wala mga Instagram. Pero ano makikita natin dito? Napakarami pong sumusunod kay Kristo Jesus. Unlike today, di ba? Mag-TikTok ka lang sa reels mo, di ba? Ang daming views, ang daming followers. Pero nung araw, si Panginoong Kristo po, walang mga ganyan-ganyan, pero ang daming sumusunod sa Kanya. Ang daming nagpa-follow kay Jesus Christ. Actually, napakarami niyang followers Bakit? Kasi people is something, meron silang nakukuha kay Panginoong Kristo that attracts, parang may magnet, pagka sila ay sumunod kay Panginoong Kristo. Na-experience ba natin yung mga kapatid? Pagka tayo nag-aaral ng salita ni Kristo, para ba tayo namang magnet? Para tayo na-attract lalo kay Kristo Jesus. And that is why this huge follower of Christ, they are willing to show up, to line up, sumunod kay Panginoong Kristo kahit saan siya magpunta. Actually, itong passage na ito, gutom na gutom talaga yung mga tao that time Na-realize ko mga kapatid, na there is something about Jesus, when you experience si Jesus Christ sa buhay mo, you just can't get enough. Yung sinasabi sa English. Yung parang namamagnet ka talaga ni Yesu Kristo. Di ba minsan meron tayong kakilalang tao? Pag may kakilala kang tao, yung paparating pa lang, gusto mo lang lumayo. Kasi hindi masarap kausap, hindi masarap kasama. Tama? Pero meron namang tao na malayo pa lang, gusto mo nang lumapit sa kanya. Uulitin ko, may mga tao tayo talaga na kung minsan, paparating pa lang, gusto mo nang lumayo.
Pero may mga tao naman na gustong-gusto mo, malayo pa lang, naririnig mo lang yung pangalan niya, gusto mo nang lumapit sa Kanya. And that is Jesus Christ. Pag narinig nila si Yesu Cristo, gusto nilang lumapit at sumunod. Anong sumunod na pangyayari? Verse 3. Then Jesus climbed a hill and sat down with his disciples around him. So pumanik ng burol si Jesus Christ, kasama yung kanyang 12 disciples, naupo siya, and remember, Jesus Christ is always teaching. Ang pag nagturo si Panginoon sa Kristo, gusto niya nakaupo eh. Di ba tayo mga teacher naman natin sa eskwelahan, sa mga, yung mga professor natin noong araw, di ba gusto sila, katayo, nagtuturo sila. Ang Panginoong sa Kristo, kabaligtaran. They want always to teach sitting. Nung nakaupo siya, verse 4, it was nearly time for the Jewish Passover celebration. Sabi ng passage, habang ang mga tao sunod ng sunod kay Kristo Jesus, umakyat siya ng burol at nagturo siya ron na upo until it was nearly time for the Jewish Passover celebration. Ano ibig sabihin? Umaga pa lang po, nagpipreach na ang Panginoong Kristo. And at that moment, nung pumanik siya sa burol, it was almost 3 p.m. 3 p.m. until 6 p.m. Parang ganyan kasi baliktad ng oras sila nung araw. Hindi naman sila sa oras natin nung araw na katulad ngayon eh. So parang kay Panginoong Kristo, 4 hours siyang nagtuturo. 4 hours. Eh ako nga rito, 1 oras lang ako magturo dito sa pulpito sa inyo. Alam ko, aantukin kayong lahat eh. No? Pero si Panginoong Kristo, kahit gaano kahaba magturo, hindi inaantok ang mga tao. Because there is something that we can get when we heard Jesus Christ. Ganon ang ginagawa ng mga tao. They are tears. Uhaw sila about the teachings of Jesus Christ. So si Lord, halos maghapon siya nagturo. Ang sabi rito, that's why people in His time, hindi sila curious for what they want. But they want to draw to Jesus Christ. Ang gusto lang nila mapalapit kay Yesu Kristo. Pangalawa, gusto lang nila mabusog talaga sila. Yan ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. And even us today naman eh, di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, tayo dapat ang desire ng puso natin, ano ang pwede nating maiambag, mai-offer sa church. Given the fact, ang church pwedeng may i-offer sa atin bilang mga members. Ulitin ko po, dapat ang desire natin, ano bang pwede kong mai-offer sa church o sa Panginoong Kristo? Hindi sa mga pastor, hindi sa mga leaders dito, kundi ano ba yung mai-offer ko sa Panginoong Jesus? Hindi yung church, alam natin, may mai-offer talaga sa atin yan eh. Pwede natin baliktarin. And so the people in Jesus' time, hindi sila curious about sa mga ganong bagay. Curious sila, gusto silang lumapit kay Jesus na makinig sa mga turo ni Kristo Jesus. Bakit? Kasi may nababago sa buhay nila. Sino ba sa atin dito ngayon? Kapag nakikinig tayo ng salita ni Kristo Jesus, there is something changes in your heart, in your mind. Taas nga ang kamay, sino ba? Amen? Tama? Sabihin natin sabay-sabay, Jesus changes everything. Palakpakan natin si Jesus. Di ba ang sarap naman talaga pagka nakikinig tayo ng salita ni Kristo Jesus, parang may something eh. Sabihin natin, Pastor, ang feeling ko para ako nasa alapan. Yan, mga ganyan, no? Buti pa nga alam niyo yung mga adik, di ba? Yung mga adik, pag nung araw, yung mga adik, usong-uso yung mga adik talaga, ito, totoo. Sinasabi nila, bro, nasa heaven na ako. Buti pa sila nakakarating silang heaven. Samantala, tayo mga mananampalataya, hindi natin maramdaman yun. Ganon dapat nararamdaman natin. Thank you, Lord. Heaven ako. Ang sarap ng pakiramdam ko. Right? Excited tayo makinig sa salita ni Kristo, sa teaching ni Jesus Christ. At ito yung mga tao, ito yung kanilang kalagayan ng mga panahon na yon. Verse 5, sa pagpapatuloy po. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for Him. Eto na. Parang nakikita niya sa dami ng tao, gusto siyang puntahan talaga sa harapan niya. Ito ngayon ang senaryo. He turned to Philip, isa sa mga disciples niya. Ano sabi niya kay Philip? He turned to Philip, he asked, where can we buy bread to feed all these people? Good question. Ang ganda ng tanong. Anong sagot ni Philip? Verse 6. Actually, Jesus was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Yun yung sinasabi natin, ang Panginoong Jesus, alam niya na talaga lahat ng bagay eh. Hindi dahil tinanong niya si Philip, hindi niya alam kung saan bibili. Hindi yun ang point ni Jesus Christ.
He was testing one of his disciples, the name Philip, kung saan sila kukuha ng mga pagkain bibili nila. 7, tinating i-reply ni Philip. Parang tayo to si Philip, lagay niyo yung sarili niyo, parang si Philip. Sabi ni Philip, even if we work for months, we wouldn't have enough money to feed them. Kahit na po yung isang buwan na sweldo, Panginoon, hindi makakasapat sa ganitong karaming tao para bumili tayo ng pagkain, pakainin silang lahat. Nakita ninyo? Sa tingin talaga ni Philip, imposibleng makatugon yung isang buwan na salary ng araw, malaki po yung dinari, ang tawag doon, dinar. Pero hindi makakasapat sa ganong karaming tao. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, and looking to Him, listening to Jesus, sabi niya kay Philip, saan tayo bibili ng tinapay? Now, hindi porke nagtatanong si Jesus Christ kay Philip, hindi niya alam ang sagot. Tama? Hindi yun. Hindi porke nagtatanong ang Panginoong Kristo, hindi niya alam ang sagot kung saan bibili. Actually, gustong itest ni Jesus yung kanyang mga alagad. And so be it sa atin, sa mga oras ito, gustong itest ng Lord yung ating mga pananampalataya kay Panginoong Kristo. It was a test for each and everyone, sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo si Genesis. Genesis back the scripture. Di ba nung nagkasala si Adan at si Eva, right? Nung dumating ang Panginoon, narinig nilang yabag ng Panginoon. Nagtago sila, di ba? Anong tanong ng Diyos sa kanila? Nasaan kayo, Adan? Hindi porke hinahanap ng Diyos si Adan at si Eva, hindi niya alam kung nasaan. Ang gusto ipakita, iparating ng Panginoon doon si Adan at kay Eva, dapat alam nyo kung nasaan kayong lugar. Ganon din tayo. Kuminsan, hindi natin alam kung nasaan tayong lugar at sasabihin natin, nasaan ba ako? Hindi ko alam. Ang Diyos, ganon din naman, sometimes God, ipapaalala sa atin to remind us. Kaya siya nagtatanong that where are you? Gusto niya na malaman mo kung nasaan ka talaga. Back to the story balikan natin. 5,000 men. Exclusive men, 5,000. Bukod pa rito yung mga bata at saka yung mga babae. Approximately, ang sabi rito sa passage nito, they are about 12,000. Lahat sila 12,000. Ang dami ng mga ganong tao. Kaya, tingnan nyo rito sa atin lang. Nag-youth camp tayo nakaraan, di ba? Iilan lang naman yung mga youth natin sabihin natin, almost 50 tayo. Di ba ang hirap mag-prepare ng pagkain? Right? Natataranta ka nga Minsan 50 katao lang, natataranta ka na. Eto, 12,000 katao. Anong ginawa ng Panginoong Kristo? In-instruction na niya ang kanya mga disciples, paupuin ninyo sila ng 50. Paano yun? Alam si Peter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 23, Michael Jordan. Hanggang 50, bibilang ka. Dito 50. Gaano kahirap yun? 12 lang naman yung disciples niya. It was very huge, napakarami, napakahirap. And you know what? Tingnan niyo ang Panginoon, napaka-orderly talaga ng Panginoon. Hindi yan. Kasi pagka hinayaan lang nilang ganon, ano mangyari? Pag nakakita ng pagkain ng tao, anong nangyari? Kagulo. Chaos, nagkakagulo, right? Dito lang sa atin, pag mayroong ayuda natatandaan yung araw ng pandemic, pag may ayuda, halos magpatayo ng mga tao, no? Kasi walang orderliness. Pero dito sa passage, makikita natin, after Jesus preaching the whole day, ang sabi rito, mga kapatid, sa ibang gospel, ang sinasabi nila doon, pauwi na lang natin. Sabi ng ibang disciples sa ibang gospel, Panginoon, pauwi na lang natin yung mga tao para doon sila kumain sa bahay nila. And it was the heart of Jesus na mahal tayo. Hindi niya tayo hahayaan na magutom, mapagod. Yung mga tao, pagod na pagod sa pagsunod kay Kristo Jesus, gutom na gutom pa, tapos pauwi mo lang ng ganun lang. Siguro sa atin, pwede natin gawin sa mga kapwa natin mananampalataya. Pero dito, makikita natin ang concern ni Jesus Christ, yung kanyang pagmamahal sa tao. Sa mga disciples, imposible talaga na wala silang dalang kawali, wala naman Jollibee ron, wala naman McDonald's, wala naman KFC, walang Pure Gold, wala lahat, wala yon. Wilderness nga sila So, imposible ang lahat ng iyon. Saan sila kukuha ngayon ng pagkain? And Philip, he was panic. Alam niyo mga kapatid, isa rin na patunayan ko, nagpapanik din naman ako, may panic attack ako minsan Ano yung mga symptoms? Nararamdaman niyo ba ito? Minsan, yung panic attack minsan, parang natatakot ka sa isang bagay na hindi naman dumarating pa, pero naiisip mong pwede mangyari sa'yo. Isang unang nararamdaman ko, ihi ako ng ihi. Right? Meron pa ako isang sakit, yung pag-aalis na ako, nakabihis na ako talaga, kung todo mga damit na ako, di ba? Biglang bago ako mag-start ng kotse, kukuluin tiyan ko.
babalik na naman ako sa CR, hubad ka na naman ng mga damit. May ganun, may panic attack. And Philip was in panic attack. Hindi porket nagpa-panic attack si Philip, si Jesus nagpa-panic attack na. Wherever we experience panic attack, hindi nagpa-panic ang Panginoong Jesucristo natin. Anything, circumstances, hardship, obstacle sa buhay natin, hindi magpapanik ang ating Panginoong Jesucristo. Christ is enough. Sapat na sapat siya kapag si Jesus nasa iyong buhay na. If you have Jesus, you will have everything you need. Malapakan natin uli. Kita nyo, pagka may Jesus tayo, you will have everything you need. Kahit hindi mo hinihingi pa, ibigay na ni Kristo Jesus sa'yo. Malimit kasi makita natin yung mga imposibleng bagay. You know what? Ito pang magandang ma-discover natin kay Jesus Christ. Lagi ko sinasabi, ang sarap kasi na mas nalalapit tayo sa presensya kay Panginoong Kristo. Bakit? Sa mga imposibleng pangyayari sa buhay natin, doon natin mas nakikitang kumikilos ang kamay ng Panginoon. Nag-gets natin? Amen? Amen? Sa mga imposibleng bagay na sa tingin mo wala ng pag-asa, behind that your back, Jesus' hands working with you and with me. Kumikilos ang Panginoong Kristo. Because the more you trust to Jesus, the more you know Him. Kung sa palagay mo, walang-wala talagang pag-asa, si Kristo Jesus, marami siyang kapamaraanan. Kaya nga tayo, di ba? Totoo naman, nararanasan natin yan. Sometimes or many times sa buhay natin, parang wala na, nasa dulo ka na talaga ng walang kapag-asa mo. Parang wala ka nang pwedeng takbuhan. There is wall, may pader na talaga. Ayun na napakaganda sa ating mga kapatiran, na pwede pala tayo mag-build ng bridge, not a wall. Okay? Kasi pag nag-build ka ng bridge, sarado na kagad yun. Wala na. Hanggang doon ka na lang. Pero pagka ang binubuo natin, binibuild up natin ay bridge o tulay, papunta sa presensya ni Kristo Jesus, magagamit ka kapatid and you were connected. Connected ka sa presensya ng Diyos. At kapag connected ka sa presensya ni Jesus, pwede mong gawin ang mga imposibleng bagay na kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. There is no impossible things. Where someone who believes, sabi roon, tuloy natin, verse 9 or 8. Then Andrew, eto na, verse 8. Then Andrew, yung kapatid ni Andrew Simon Peter, Peter's brother, spoke up. Ano sabi niya sa verse 9? May mga highlight po ako. There is a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Ang sabi ni Andrew, yung kapatid ni Peter, kanina si Philip, nakita natin, di ba? Kahit isang buwan na sweldo, imposibleng mapakain natin ganyang karaming lahat ng tao. Ito naman, naalala ko, di ba? Na-experience mo minsan, may kanya-kanya tayong baon eh. Tapos pag may nagtanong, sino may dalang baon sa inyo? Ang ituturo mo yung katabi mo yung classmate mo. Naalala niyo yan? Nung high school ako, ganun eh. May baon ako at tinatago ko yung baon ko. Tapos pa may nagsabi, sino may baon na sobra sa inyo? Eh may baon ka naman, di ba? Ang ituturo mo yung katabi mo, ma'am, eto, meron. Kasi meron ko eh. Ayaw mo ibigay sa'yo. Gusto mo magturo. Yung kapatid ni Peter, ganyan ang ginawa. Itinuro yung isang batang lalaki na merong 5 gardenia, may 2 sardinas daw sa panahon natin ngayon. High-tech. Okay, verse 10. Sa verse 10. Tell everyone to sit down. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. So they all sat down on the grassy slope. Tingnan nyo madamo pa yung lugar na yun, yung wilderness. Ang sabi ng Panginoong Kristo, paupuin nyo sila. Tig 50. Sabi rito, the men alone numbered about 5,000. Sa passage ni Luke, isang hinighlight ko sa passage ni Luke, eto. Ang sabi ni Luke, for there were about 5,000 men were there. 5,000 men. Jesus replied, tell them to sit down in groups of about 50 each. So pag dinivide mo for 12,000, mathematics. Mamaya nyo lang kwenta yung pag-uwi nyo sa bahay nyo. Tig 50, di ba ang dami nung? Kung 12 disciples lang ang maghahati-hati sa trabaho na yon, kakain sila ng oras. Kakain sila ng mga ilang oras dun bago mahati sa tig 50 yung 12,000 katao. Ang dami, di ba? Tama? Group mo sila. Hindi madali. Yes, hindi talaga madali. Anong lesson dito? Alam ng Lord na may pangangailangan sila. At ngayon, alam ng Lord, lahat tayo rito, meron tayong kanya-kanyang pangangailangan.
Tama? Alam niya. Pero anong nangyari? Kasi yung mga tao rito, gutom na talaga sila. Tayo, pag gutom tayo, di ba? Yung tinatawag natin na hypo ka na. Hypothetic ka na, pag gutom ka. Right? Yung parang nagdidilim yung paningin mo. Pinsan, sasabihin pa siya, Pastor, ang tingin ko sa'yo, parang ka ng fried chicken. Pala, gutom na talaga. Ang tingin sa'yo, fried chicken, na gusto ko lang kainin. No? Nag-hypo na. Yung mga tao ganon. Pero ang sabi ni Lord, matutugunan ang lahat ng inyong pangangailangan basta't sumunod lang kayo sa akin. The good news is the disciples, they obeyed Jesus Christ. They're a big part of the disciples also. And also the biggest part is the boy, the young boy, yung batang lalaki. How the miracles happen? Because of those things. Yung mga bagay na yun, young boy, the disciples, and even 5 tinapay at 2 isda, nakita ninyo. Dito sa passage, napakahalaga ng 5 tinapay at yung 2 isda. Na-highlight talaga sila rito, no? Para sa atin, pagkain lang yan eh. Pero mahalaga ang pagkain. Ang pagkain ang pangunahing pangangailangan ng tao, di ba? Pag wala tayong pagkain, mamamatay ka sa gutom, didedo ka. Pero dito makikita na, sabi ng Panginoon, tutugunan ko ang lahat ng pangangailangan ng tao. Pero paupuin niyo muna sila. Alam kong gutom ka na. Sabi sa atin ni Lord, alam kong gutom ka na, pero kung magtitiwala ka lang sa akin, sabi ni Jesus Christ, sa timing ko at sa kapamaraanan ko, makikita mo yung provisions na dadapo sa iyo at sasabihin mong ang bait ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Why? Why? Dapat tayo ganito eh. God works under systematic, in order, and structure. Kahit naman sa church, di ba? Dito sa church natin. Sa kahit anong church, pag tinignan, pag wala silang mga systematic, walang system, walang structure, walang mga orderliness, magulo. Nakita natin dito, ang laking aral talaga rito, inayos muna talaga niya. Pinaupo niya, pinagpahinga niya muna, bagamat magutom yung tao. Kita niyo, inutusan niya mga disciples niya, nag-group sila. At ang Panginoong Jesus, pruwebang-pruweba talaga, He is a God of order. He's a God of order. So if we follow Jesus Christ, sa atin naman may mga ministry tayo, dapat ganito rin tayo mag-organize. Right? Pagka na kay Kristo Jesus kasi tayo, ma-organize tayo talaga eh. Because there is something about Jesus Christ when you are attached to Jesus. Maging orderliness. Sino man nga nagtatrabaho dito? Taas kamay. Yung may mga kumpanya, right? Pag magulo ang sistema ninyo, ang gulo ng resulta lagi eh. Ang dami ko nakita, mga sa table nyo, di ba? Makikita mo yung taong masinop, yung may kaayusan, di ba? Sa table pa lang nyo makikita eh. Tingnan yung table ko, ang gulo ng table ko, may mga pagkain, may mga isa ako sa magulo rin. Walang order, kuminsan. Pero natural yun. Pero si Kristo, ang sinasabi niya rito, paupuin nyo, pagpahingan nyo. Kasi gutom na yung mga tao. And you know what? Huwag tayong nagmamadali. Don't rush the process. Just wait for the instruction of our Lord Jesus Christ. Why? Because if you rush the process, you will ruin the result. Bagulo ang magiging resulta. Chaos yun. May kakilala ba kayo na ganyan na nagmamadali sa buhay? Meron kayong kakilala? Mga nagmamadali. Mahilig mamadali. Yung hindi pa, yung future na, gusto niya, abutin niya kagad eh. Minsan, ang bata-bata pa, gusto niya tumanda. Right? Uy, umayos nga eh. Bata pa naman ng anak mo, gusto mo mag-ayos ano na eh. Yung dalaga binata na, di ba? Ina-advance mo. May mga nagmamadali. Pastor, ang pogi-pogi niya naman kasi talaga. Pag nakikita ko siya, parang meant to be na kami. Kami na talagang dalawa. Yung kulay na gusto niya, kulay na gusto ko rin. No? Pero wag ka, mag-iingat ka. Wait, sabi ni Jesus, wait ka lang, anak. Maghintay ka. Learn to wait because only Jesus can satisfy all our needs. Ang taong nagmamadali, matibo o matinik ay malalim. At totoo yung kasabihan ng Ecclesiastes. Tama? Kuminsan, sa sobrang pagmamadali, pag nadapa, ayun, malala ang sinasapit ng isang tao. Kaya ang dami, mga Gen Z. Mga Gen Z dito, ay success. Success kasi mga Gen Z. Tama? Success. Bakit? Pagka kinikilig na kayo kasi ayaw nyo na makinig sa mga magulang nyo eh. Iwasan nyo yan ha. Pag kinilig na ang mga anak, yung mga dalagita pa rito ayaw na makinig sa mga sinasabi ng magulang. Dati excited na excited, pero pagka kinikilig na, di ba? Ayaw nang makinig sa mga magulang. Na-realize ko rin po, nung ako ay na maging Christian, ang God's best ay hindi lang yung taong ibinigay sa iyo talaga.
Ito na naman ako. Sabi ko, oo nga, tama, no? Yung ibinigay sa akin ng Diyos, hindi lang dahil best yung napangasawa ko. Yung napakagandang babae sa balat ng lupa. Yung aking asawa na si Sister Mel. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Perfect kasi ang Lord eh. So pag siya ang binigay sa iyo, may relasyon kayo, di ba? Ang tunay na pagmamahalan ay ini-express in the light, not in the dark. Bakit ang dami mga Gen Z, no? Bakit, Pastor, tinitira na may mga Gen Z, mga kabataan. Ang dami ngayon, di ba? Bakit? Kung kayo may mga anak na nagtatago, yung mahilig magtago, akala mo pumapasok, pero nakikipag-date pala. No? Sabi ko, yung totoong nagmamahal, ini-express yan into the light, not in the darkness. Bakit kayo tago ng tago? Bandang huli rin naman ay mabubuko kayo eh. Ang sabi, di ba, walang lihim na? Hindi nabubunyag. Tama? Lahat ng bagay ay hayag sa Panginoon. Bakit kayo tago ng tago? So express mo ang pagmamahal mo talaga sa taong nilalaanan mo ng pag-ibig in the light. Ibig sabihin, kay Hesus Kristo. Si Kristo ang maging sentro. Si Kristo ang maging batayan ng inyong pagmamahalan. At pipili rin lang naman kayo ng partner sa buhay. Piliin ninyo yung tao na pwede kayong suportahan sa ministry na inyong kinalalagyan, kinalulugaran. Yung ministry is something that your couples, your wife, your spouse, your wife or husband na pwedeng sumuporta. At napakasarap po talagang ang ministry kasama ang partner. Tingnan niyo ang katabi niyo. Kasama niyo ba asawa niyo? Sino makakasama ang asawa rito? Tingnan niyo ang katabi niyo. Yeah, yes. Tingnan niyo. Yes. Ang sarap ha. Yan ang masarap. If I were you, kung ano ibigay sa atin ng Diyos, yes. Just to wait. Maghintay lang tayo. Huwag magpumilit, huwag magmadali. Find somebody that will support your calling and support the assignment that God has for your life. Palakpakan natin si Jesus. Yung bang pipiliin natin tao, una sa lahat, meron siyang maganda at tamang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Hindi po masama yung magmamili tayo, naging choosy ka. Ang choosy mo naman. May imposible ba sa Lord? Pagka ang pinipili mo ay yung taong may relasyon kay Panginoong Kristo, yun ang the best na ibibigay siya ng Panginoon. Kasi magagamit yung tao na yan for His glory. Kina-counsel ko sa mga ikakasal ko, ganyan eh. Dapat ang sentro ng inyong pag-iibigan, hindi lang nagustuhan mo yun dahil pogi, no? Mamaya pagkadating ng ilang taon nyo, na-discover mo, mabaho pala paano ang asawa mo, hiwalay na kagad kayo. Di ba? No? Tapos para palang sawa, pag nagbihis, kung saan lang iwanan yung mga underwear, yung mga medyas, no? Di ba gano'n? Dapat, merong tamang relasyon sa Panginoong Kristo. And that is the perfect. Pagka may tamang relasyon kay Panginoong Kristo. Sabi ni Lord dito, back to the story tayo. Sabi ni Lord, alam kong gutom na kayo, pero upo muna kayo, rest. 5 tinapay, 2 isda, kanino galing? Young boy, isang bata. Itinuro pa ni Andrew. Sabi niya, eto dito may bata, may 5 tinapay, 2 isda. Sa palagay nyo, doon sa dami-dami ng mga batang nandoon at mga nanay, ito lang kayang bata na ito ang may dala ng kanyang baon? Ano lang, medyo palawakin ko lang ng konti. Sa palagay nyo, siya lang ba talaga ang may dala? Posible, maraming bata roon na may mga dala rin ng baon. Tayong mga magulang, di ba, anak, magbaon ka para pagka nagutom ka, eto may pagkain ka, may baon ka. So, itong bata na ito, sabi ko nung minsan pinrich ko, siguro nilapitan ni Peter. Bigay mo tinapay mo, pag di mo binigay, sige, hindi ka mapupunta sa langit. Siguro tinakot ni Peter no? Pagkari lang, nilagyan ko lang ng konti. Yung iba na may dala ng baon, actually, they miss the opportunity. They miss the opportunity na magamit sila ng Lord ng anong meron sila para i-multiply ng Lord and to bless other people. Kahit dito sa atin ngayon, kayo na pumapasok dito, ako pumapasok ako dito, hindi ko alam kung anong intensyon ng mga puso ng bawat isa. Right? Pero lahat tayo, may dala tayong baon. Ano mang ibig sabihin ng baon na yan, nasa inyong personal na buhay. Right? Nakita natin dito, a young boy, discounted, hindi siya bilang doon sa 5,000 men, and even the woman, yung magulang na to, hindi sila bilang, pero sila yung mga discounted na tao na ginamit ng Panginoon para mangyari yung miracle. Tingnan mo yung katabi mo, sabi siguro, parang wala naman bilang itong katabi ko na ito. Sa mga ganyang uri po ng tao, diyan magaganap ang miracle ng Panginoong Hesus Kristo. Huwag na mamaliitin yung mga bata, yung maliit na bata. Dito kitang-kita natin na multiply yung daladalang baon ng bata. Alam niyo kung bakit? Gustong ipalala sa atin ng Panginoon, sa ating lahat po. Ano bang meron tayo?
Ano mang meron tayo, just give it to the Lord. Try it. Subukan niyo. Kundi i-multiply ng Lord yan. Mamaya sa offering, pag medyo masikip yung pitakan nyo sa offering, medyo laki-lakihan naman ninyo yung paglalagay doon sa sobre. It was a joke only, pero may katotohanan. Tama? Kasi whatever you put on the feet of Jesus, i-multiply po niya yan. I-multiply at i-multiply ng Lord. Gusto mong i-multiply ni Lord kung ano meron ka? What is in your possession? Just like the young boy, 5 loaves, 2 fish. Napakain po ang lahat ng tao. Sa second service ko, i-instruct yung pangyayari. But here nakita natin, God works under system. Kumbaga sa tayo pong lahat, dapat ang mananampalataya ni Kristo Jesus, walang bench warmer. Walang bench warmer. You know, bench warmer, yung bangko sa basketball, sa mga volleyball laro, di ba? Pag basketball, may tinatawag na, si pastor, bench warmer yan. Bangko yan eh. Bangko yan eh. Walang ganon sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat po tayo, pagdating sa kingdom of God, lahat tayo pwedeng magpagamit sa ating Panginoong Kristo para sa kanyang kaluwalhatian and for His glory. Consider natin yung bata na ito as discounted. Siya pa talaga ang ginamit ng Panginoong Kristo. Bata lang eh. Pwedeng maitsipwera talaga eh. Pero ginamit ng Panginoong Kristo. Hindi siya binilang doon sa 5,000 men. And the Bible clearly said, yung mga taong lalaki lang ang ibinilang. Pero itong mga bata, yung mga nanay, hindi sila isinama. Pero nakita nyo, this young boy made a great impact that God used the discounted to bring the miracle of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Itong bata na ito, may dalang tinapay, 2 sardinas. Sabi nga, kung ikaw, meron kang ganitong uri, kayang i-multiply ng Panginoon sa buhay mo. Whatever you offer na ibigay natin. Kasi bakit? May purpose ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Hindi ka pa marunong magplano sa buhay mo ng araw, pero pinagplanuhan ka na ng Panginoon. Can you imagine itong nasa harapan nyo? Ang daming basher ko ng araw, ang late-late mo naman, pero chick boy ka naman. Wala nakagets ng joke. Tahimik lahat, no? Ang late-late mo naman, di ba sabi nila, ang maliit ay nakakapuwing. Nag-try out ako sa Fiat University nung araw, 1989 and 90. I was try out. Yung coach namin doon, ayaw na ayaw niya ako. Pero yung trainer namin, gustong gusto niya ako. Ang liit ko raw kasi, pero ang galing ko magdala ng bola, no? Tinatakbo kasi yung bola sa bahay. Hindi, joke lang. Ang galing ko raw maglaro ng basketball. Sa totoo lang talaga, no? Hindi sa pagmamayabang. Itong maliit na tao na ito na binabash yung araw. Look what the Lord has done. Nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Isang na nakakapuwing, pero nagdala ng napakalaking biyaya na galing po sa ating Panginoong Kristo para ihayag ang katotohanan na kailangan ng bawat isang tao si Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung ginawa sa akin ng Panginoon, pwedeng gawin din po sa inyong lahat ng Panginoon. The question is, are we available? Hindi yung meron tayo ang estado natin sa buhay. Yung availability po nating lahat. Diyan tayo nakikita ng Panginoon. Hindi dahil ang laki ng yaman mo, no? O ganyan ka lang tao. It was not based on who you are. It was not based kung anong meron ka sa buhay mo, kapatid. It is based on your availability. Available ka ba na magpagamit ng Panginoong Kristo? Pag uwi ninyo, tanungin niyo yung sarili niyo sa salamin. Oo nga, tama yung sinabi ni Pastor. Available ba talaga ako whenever Jesus called me to minister for somebody else na pwedeng makakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Let us bow our head and close our eyes. We end up. Father, salamat po na kayo ang Diyos na nagpo-provide ang lahat ng bagay ng pangangailangan namin. Salamat, Panginoon Jesus, sa message na ito, na pwede po namin kapulutan ng mga praktikalidad sa pamumuhay po namin. Lagi mo pinapaalala sa amin, huwag kaming magmadali. Do not rush the process. We have to go on the process. Kung kami ay sumusunod dun sa process na gusto mo, Panginoon, tiyak na tiyak kami. Makakamtan po namin yung biyaya na galing po sa inyo. At imumultiply nyo pa nga, Panginoon, dito sa passage na ito. Minultiply mo yung mga bagay na napakaliit. Pero kung susunod lamang po kami, just like the disciples, yung young boy, lahat ay matutugunan sa aming pangangailangan. Kaya salamat sa oras na ito, Panginoon, itinataas ka namin sa aming mga buhay. Patuloy
na i-remind kami kung sino ka, Panginoong Jesus. At kung ano naman ang katayuan namin. What is our position sa iyong paanan? Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.